I will send the Polvoronic video and the authentication. How about that? Bago natin, ano ba sabi ko? Ibibigay ko kay Trump ang Polvoron video at ang ebidensya ng heavy luggage. Well, gawin natin yan. Ano sa tingin ninyo? Ano sa tingin ninyo? Then yan. So ang daming consideration kung bakit good point ito. It's not only for American people, but for Filipino people. Siyempre may pros and cons yan. But ganun pa man, I'm so excited. Alam mo habang pinapanood ko kanina mga palangga. Okay? Habang pinapanood ko kanina ang pagkapanalo ni Trump, dami naglalaro sa isip ko. Sabi ko, susulat kaya ako kay Melania. Sabihin ko na si Lee Satanas ay kidnapper. Ang daming ebidensya eh. Sabi ko, susulat kaya ako kay Melania o kay Trump o pupunta ako sa Washington DC. Papadala ko yung heavy luggage, bribery document and everything. Ipapadala ko yung authenticated ni Bangag na nagpupulburon siya. Well, I decided I have to do it by hook or by crook. Pupunta akong kailangan pumunta ako ng Florida. 'Di ba? Magkatok ako sa bahay niya. Lolo Trump, I'm here. Ito yung authenticated bag. Ang daming naglalaro sa isipan ko talaga kanina. Tapos, imagine mo, pareho kami ni Trump eh. Wow, nakaleba. Anong kinapareho namin ni Trump? Gusto siyang gurgurin. Di ba? Sabi nga niya, may mission siya. I think, God has planned. Yung speech sa kanina na bakit buhay pa siya or something. Di ba gusto siyang gurgurin? Kinakasuhan siya kasi very vocal siya. Di ba tinanggal nga yung mga Facebook account niyan, pinagtatanggal nga yung X account niyan kung hindi pa nga na take over ni Elon Musk yung X or yung Twitter, di ba? Hindi pa nakabalik yan. Pinagtatagal sila, shutdown tayo. Ang daming, it's the same Elon, kaya si Elon, di ba, gusto din siyang ipa-deport. Ang daming ini-issue kay Elon dahil sinuportahan niya si Mark. Si Mark. Okay, si Trump. So, gusto siya ipa-deport, anuhin yung business niya, kina-cancel and everything. So, may pagkakapareho kami. Meron akong kinausap. Isang abogado. Okay? Isang abogado. Ito na nga yung mga kaso-kaso ni Lee Satanas sa akin. Okay? By the way, one down ha. One down, putang ina. Okay? One down. So anyway, sabi ko sa lawyer na to, how about lalapit kaya tayo sa mga kongresista? Sabihin ko yung kapotahan ni Lisa at ni Bangag. Alam mo kung ano sabi sa akin ng lawyer na yon? Sabi niya, we have a problem. Sabi ko, what's the problem? Right now, sabi niya, ito yung pagkakaintindi ko sa sinabi niya sa layman's term. Sabi niya, ang Pilipinas ay hawak ni Biden at suportado ni Biden. Hawak sa liig dahil sa China issue. Sabi ko sa kanya, but I'm American. Sabi ko na gano'n, the government should protect me. Ganyan. I know, sabi niya na gano'n. You have to fight, sabi niya. Fight your own battle. Pag-fight ka sa korte, total nilalabanan mo naman. Pero yung mga kongresista na gusto mong kausapin dito, sabi niya, like mga Democrats, malabo yan. Sabi ko, bakit? Sabi ko, bakit malabo? Hindi yan gagalaw. Kasi, yun nga, mga aso ni Biden. At sabi niya, ang Amerika ngayon, ang laki ng pakinabang ng Amerika sa Pilipinas dahil nakipagsundo o nakikipagsundo sa EDCA na yan. Actually, ang sakit sa akin yun eh. Nung sinabi niya sa akin bilang Pilipino. Okay. So, hindi pala makikipagtulungan ng gobyerno sa isang naaaping Amerikano, itong gobyerno ni Biden, dahil ang ina-after niya yung interest ng US, okay, sa Pilipinas, okay, sa Pilipinas at saka sa China. Alam mo kung hindi lang ako Pilipino, kunyari nagkataon hindi ako Pilipino, siguro mumurahin ko yung lahat ng Pilipino. Parang jutang na kayo, ganun. Kaya yung gobyerno namin dito, nakikipagsabuatan sa inyo, bilang ako isang Amerikano, hindi ako makalapit sa sa kongresista namin dahil takot silang mawala yung kung ano man yung pinag-uusapan nila between the US and the Philippines, yung interest ng Amerika, okay, yung interest ng pangkahalalatan. I don't know what, basta yun.
So kaya nga ngayon, naisip-isip ka, okay. So, since projected winner na si Trump, ayaw ni Trump ng polboronic. Ayaw niya ng adik. So naisip ko, lahat ng email ng Trump campaign, ng Trump, lahat-lahat kung sino hanggang sa apo-apuan ni Trump, I will send the polboronic video and the authentication. How about that? Ano? Ilagay natin. Isilyado natin para pagdating ng pag-upo niya sa January, tignan natin kung ano ang magagawa. For sure, baka mag-plastic yan sila Lisa Tanas. At yung si Bangag, baka magbati-bati. Congratulations, President-elect Trump. Lisa Tanas, ibibigay ko sa Trump campaign yung picture nila, Ozat, Mitch Lorenza, ano apelyido ni Mitch? Basta yung Mitch sa kasabwat mo, nakalimutan ko na pa apelyido na. Sila James Lorenzana, Mitch Lazaro, okay? Altenco, ipapakita ko lahat yung bribery mo, Lisa, yung kidnapping mo, yung mga audio mo. I'm thinking right now na i-compile ko lahat yan. Ipo-forward ko lahat yan ng kababuyan ninyo. Especially ang authenticated na sumisinghot si Bangag Jr. Kukumpal ko lahat, maglitanya ako and everything from the start. Okay? Dahil dati Lisa Tanas, di ba? Dati ay gusto mong mag-connect kay Trump. Dati nung naglalaban ka pa lang sa electoral protest mo, dyan sa Smartmatic na yan. Pero ang huli, mandaraya ka pala. Kayo pala ang tunay na mandaraya. Yan, andyan pa yan. May mga resibo ako niyan. May mga message ka pa sa akin, Lisa Tanas. Ipo-forward ko lahat yan. Para pag umupo siya, alam niya na ang presidente ng Pilipinas ay addict. How about that? At saka yung heavy luggage. Ipo-forward ko lahat yan. By hook or by crook. Kung kailangan gumapang ako, papuntang mansyon ni Trump, gagawin ko. Pati ang pandaraya mo, Lisa, sa eleksyon. Andyan si Attorney Glenn Chong naman ang may role niyan. Dahil siya ang may alam talaga dyan. Technically, alam na alam ni Attorney Glenn Chong yan at siya mismo ang buhay na witness. Habang nanonood ako kanina ng speech ni Trump, sabi ko, Bangag, this is it. Okay? This is it. Po-forward ko sa Trump campaign ang pagiging addict at lahat ng mga pinorward sa akin ng mga puting ass na yung iba hindi ko pwedeng i-forward for, for security reason dahil ayaw pa ipa-forward ng ating mga puting asan sa Malacanang. I will do the honor. Diba? Para batayan mo lang puting. Dahil ngayon, yung ginagawa sa Quadcom, okay? Ang ginagawa sa Quadcom ay puro ka babuyan. Lahat ng kababuyan ninyo kailangan malaman. Para hindi si Trump mag-ano sa inyo, yung gobyerno ng Amerika, malaman kung anong klaseng gobyerno ang dinidil nila. Mafia. 'Di ba? Mafia ang dinidil. But tignan natin. Okay? Tignan natin kung ano sa tingin niyo, anong gagawin natin sa mga hinayupak na to? Palayasin ng EDCA. Okay? Melvin Nakindanom, ayan, thank you so much. Wilmer Lacar. Janet Celeste. Maaga yan, ma'am. Okay, let's vote in, sabi ni Melody. Garen Mijares. So, ano gusto nyo? So, dahil yung mga alay si Trump, I'm not sure kung yung kaso ba niya sa Smartmatic, hindi ko na-check, di ba? Kinasuhan din niya si Trump eh. Ayan, makikita yan, si Lisa Tanas, nakipag-aliado sa Smartmatic, nakipag-aliado, nakipagsabuatan. Yan yung mga dapat malaman nitong papasok na gobyerno ni Trump eh. Kasi ang dami, pero yung authenticated talaga na polboronic ni Bangag, yun yung pinaka-importante. Kailangan ma-forward. Kung ngayon pa lang, bago pa ma-certify yung electoral votes na yan, okay? Papaano na natin sila? Papaano na natin? Niyan natin, dahil lang. Ipapadala na natin yan kay Trump. Okay?